Inilabas na ng PNP ang ilang larawan at composite sketch ng mga suspect sa pagnanakaw sa isang jewelry store sa SM North EDSA kahapon. Ang modus ng panluloob halos kapareho raw sa nangyaring pagnanakaw sa SM Mega Mall noong lamang Enero. Para maiwasang mangyari muli ang krimen, nagpulong kanina ang Philippine National Police at ang pamunuan ng mga mall sa Metro Manila. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, binubuo na ngayon ng PNP hanggang computer composite sketch ng 6 hanggang 7 suspect sa panloloob sa isang jewelry store sa loob nga ng SM North EDSA kagabi bilang bahagi ng kanilang investigasyon. May tinutumbok na raw ang kanilang pag-iimbestiga at malaki ang posibilidad na may kinalaman dito ang mga nakaraang kaso na may kaparehong modus operandi. Nabulabog kagabi ang mga mamimili sa SM North EDSA nang kumalat ang balitang may nagnakaw sa isang jewelry store sa loob mismo ng department store ng mall. Agad binaba ng mga tindahan at restaurant ang kanilang metal na pintuan. Sa kaba, hindi napigilan ng ilang magtakbuhan. Nabalot ng tensyon ang upper ground floor ng mall, lalo na't hindi nahuli ang mga suspect at humalo na sa mga mamimili. Worry ka din, tsaka medyo kung dati kampante ka, ngayon medyo alerto na ng konti. Talagang tinitingnan mo paligid mo. Kung nandun ako kahapon, talagang matatakot ako. At least dapat nagkaroon sila ng security bago i-purchase yung mga gamit nila. Natakot din siya dahil nagkagulo. Makakukuyugin pa siya ng tao doon. Dakong alas 7 G's kagabi nang basagin ng mga hinihinalang miyembro ng Martillo Gang ang display case ng FNC Jewelry. Bago yan, nilito muna nilang security sa pamamagitan ng pagbasag ng isang estante ng mga pabango. Gamit nilang martilyo at crowbar na binili sa hardware section ng mismong department store. Ang resibo, hawak na ngayon ng mga investigador. Makikita sa printout ng CCTV footage ang mga suspect sa pagnanakaw. Ang lalaking nasa dulong kaliwa ang pumalo raw ng martilyo sa eskaparate ng alhasan. Crowbar naman ang armas ng lalaking nasa gitna. Nahagip din ng ibang kamera ang mga suspect habang sila'y pumapasok sa department store. Gamit ang CCTV footage at salaysay ng mga saksi, nabuo ang composite illustration ng dalawa sa mga suspect. Ang nakasuot ng sombrero ang kumausap umuno sa sales lady at nagtanong tungkol sa mga mamahaling singsing. Aabot sa 7 ang mga suspect pero 4 lang daw ang nasa pwesto ng FNC Jewelry upang magnakaw ng alahas na hindi pa rin tukoy ang halaga. May mga records yan. May tinututukan tayong grupo para as a whole. Nagpunta yung police. Saan yung suspect? Anong description? Wala naman nakapagsabi. Kahit nga yung security, saan dito? Sa dami. Kasi wala nagmamonitor sa CCTV. Kasunod ng pagdating ni PNP Chief Director General Alan Purisima, nagtungo rin sa crime scene si DILG Secretary Marojas at mismong si Pangulong Noynoy Aquino. Siniguro naman ang pamunuan ng mall na sa kabila ng krimen ay nananatiling normal ang kanilang operasyon. We are here, the mall is back to normal, no one is hurt and the police is already on top of the situation. Nitong Enero lang, nanakawan na rin ang FNC Jewelry kasamang isa pang kalapit na alahasan sa loob naman ng SM Mega Mall. Martilyo Gang din ang tinurong may gawa ng pagnanakaw. Mahigit sa 1 milyong pisong halaga ng mga alahas ang natangay. Ang isa sa mga suspect sa insidenteng ito, kamukha raw ng isa sa 2 composite illustration sa pagnanakaw sa SM North kagabi. Naging suspect na o may kaso na. Basta pamilyar itong isa na to. Alahasan din na napuntirya sa SM Bikutan noong Nobyembre taong 2010. Naghakis pa ng granada ang mga suspect sa kanilang pagtakas na ikinasugat ng 6 na tao. Sinisingil ng PNP ang security officer ng mga mall saan nila hindi nasunod na kasunduan na nakalatag sa Memorandum of Agreement na ibinalangkas noong Enero matapos ang insidente sa Mega Mall. Nakalagay raw kasi doon na anumang instrumentong maaaring gamitin sa pagnanakaw na binili sa loob ng mall ay hindi agad ibibigay sa customer, bagkos ay riresibuhan lang at saka ibibigay sa labas ng mall. Malinaw raw na hindi ito nasunod. Isa sa mga napag-usapang paigtingin ay ang sistema ng CCTV. Dapat daw ay may nakatutok na staff upang mamonitor ang anumang kahina-hinalang galaw. He asked for cooperation from all the mall administration, security, and there are plans to enhance security measures. There will be some augmentation on the part of the PNP to assist the malls. Kasi nag-i-issue sir doon, may mga civilian. Hindi pa malino, Jessica, kung ano yung eksaktong nilalaman ng MOA sa pagitan ng mga mall security operators dahil hindi ko ito natatandang ipinalabas o ipinaalam sa media. Kanina nga lang natin nalaman na mula sa isa sa mga mall security operators na may ganitong kasunduan. At dito nga lumalabas, Jessica, na may tugon na sila doon sa modus operandi na ginamit sa SM Mega Mall at kagabi naman sa SM North EDSA pero hindi nga ito sinunod. Bagay na i-review nga umano ng mga asosasyon kasama na ang PNP para hindi na muling maulit
ang ganitong klase ng krimen. Jessica? Rafi, tinitignan ba nila yung anggulo kung bakit parehong jewelry store sa parehong mall, no? Nangyari ito? Yes, Jessica, yan ang kanilang mga tinitinan. Bagamat hindi nila sinabi yung tuwirang anggulo na kanilang pinupunto, pero bukas daw sila sa lahat ng posibilidad mula sa inside job dahil nga kaparehong jewelry store nga yung ninakawan at maging yung posibilidad na may nakuhang impormasyon yung mga magnanakaw mula sa mga dating empleyado. Lahat daw ay kanilang imbestigahan lalo pat may mga nakita nga silang link doon sa dalawang insidente sa pamamagitan ng isang suspect na tila sangkot sa dalawang kaso ng pagnanakaw sa magkaibang sangay ng iisang jewelry store, Jessica. Okay, isa pang dapat tignan dito, sa dinami-dami ng CCTV, malaking mall ito ha, abay napakalabo kaya ng mga kuha. Di ba pwedeng ma-improve yung resolution ng mga CCTV na yan? Kasi ni halos di mo na maaninag kung sino yung mga yun eh. Lumalabas nga, Jessica, na isa yan sa mga napagkasunduan doon sa MOA na binabanggit nga nitong mga mall security officers. Bukod sa mas magandang CCTV cameras dahil unang-una ay malalaking mall naman ang mga ito. So, kumbaga ay kaya nilang bilhin yung mga magagandang CCTV cameras na meron pang pan-tilt zoom o yung pwede kang mag-zoom in doon sa mga kahinahinalang suspect. Kung kaya't isa nga sa mga gusto ng PNP ngayon ay may mag-monitor na talaga doon sa mga CCTV screens. Ang nangyayari kasi ngayon, Jessica, ay naka-on lamang yung mga screen nito at walang nag-monitor. At kapag may nangyari ng ganitong krimen, ay tsaka lamang i-review yung mga CCTV footages na iyon. Pero ngayon nga, ang gusto ng PNP ay meron nakatutok dito at meron ngang mga pan-tilt zoom cameras na po pwede ngang gamitin nitong mga security officers para mag-zoom in sa mga kahinahiнаlang mga suspect doon sa loob ng mall. At isa pa, Jessica, ay yung pagpapaigting mismo dito sa mga eskaparate. Kasi hindi na maiiwasan na mangyari ito dahil modus operandi na nga itong matatawag kahit na mga small time. Kung makakuha ng 2 o 3 mamahaling jewelry, talagang malaking halaga na ito. So, isa sa kanilang mga tinitinan at kailangan ipatupad ay yung mas makapal na mga eskaparate para sa mga ganitong mamahaling mga alahas, Jessica. Okay, kasi matagal na rin na-establish ang modus na yan, no? At hindi lang dito nangyari, may iba pa, di ba, na mga insidente sa mga mall. Ang magandang tingnan ngayon, kung after the past incidents, marami-rami na yan, naipatupad ba yung mga, napag-usapan man lang ba kung anong mga dagdag na security measure para hindi laging successful itong mga ganitong klase ng krimen on the part of the, yung mga sindikato man na gumagawa nito? Yun na yung naging frustration nga, Jessica, nung mga PNP officials kanina. Yun yung binabanggit sa atin nung mga nakausap natin pagkatapos ng meeting na yun. Dahil lahat ng ito, Jessica, ay napag-usapan na dahil nangyari na nga ito sa SM Mega Mall. So meron na nga silang tugon. Ito yung kapag bumili yung mga tao ng pwedeng gamitin sa mga ganitong operasyon, martilyo man yan o crowbar o kahit anong matigas na bagay sa loob ng hardware store na nasa loob ng mall, dapat ay resibo lang munang ibibigay at pagkatapos ay yung item na ito ay sa labas ibibigay doon sa customer. So kapag pumasok ulit ito ay pwedeng i-confiscate yon at bibigyan lamang siya ng tag. So yun yung kanilang naging solusyon. Okay. Pero lumalabas, Jessica, na hindi yun nasunod. But then again, hindi lang naman crowbar at saka martilyo ang pwedeng gamitin pambasag ng mga salamin. But that's stretching it a little bit too far. Pero basic question, Rafi, paano nagkaroon ng pangalan itong gang na to, itong martilyo gang? Pulis ba nagbansag dyan o talagang they go around by that name? Hindi natin malaman, Jessica, kung policeman yan. Pero siguro sa aking limited na pag-alala dito sa storyang ito, sa aking pagkakaalam nga ay media yung nagbansag na martilyo gang, yung gang na ito dahil nga sa paggamit nila sa mga material na ito, martilyo kaya maso. So martilyo gang pinangalanan itong gang na ito. Pero pwede rin naman nakausap natin isang security officer, pwedeng hindi isang grupo ito pero maging copycat na grupo o kaya nanggaya na lamang sa kanilang estilo. Pero napaka-glaring kasi, Jessica, na parehong jewelry store yung kanilang tinarget, halos sa kaparehong oras at kaparehong busy time itong kanilang operasyon. So hindi yun nila maisasantabi at kailangang imbestigahan kung kaparehong grupo nga o kaya remnant ng dating grupo itong dumali ngayon dito sa may SM North. Okay, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.